Basis POBs. Are you serious about what you're telling me? I don't need a party para i-celebrate ng pagpapakasal ko sa pinsan mo, he said. Alejandro, this opportunity only happens once in your life. Sa susunod na linggo, kasal niyo na ng pinsan ko. You need to enjoy your life habang binata ka pa. Kaya pagbigyan mo na ako. After that, matatali ka na kay Therese. Hindi mo na magagawa ang gusto mo. Alam mo naman na mahigpit sa'yo ang pinsan kong yun. And I have a gift for you. Wika ko sa kanya. But I heard he deep breath. Okay, I got what you mean. But don't tell your cousin what will happen. Ayaw ko mag-away kami ng dahil sa'yo. You know her. He said in a lower voice. I secretly smiled. Sinasabi ko na nga ba, Alejandro? You can't refuse me. Ang problema ko na lang ngayon ay ang babaeng yun. Until now, hindi pa siya tumatawag. Gusto ko man siyang kausapin ng time na bumalik ako sa province pero kulang ako sa schedule. Don't worry, Alejandro. My mouth is zipped. Our secret is a secret, I answered. Just tell me when and where it will take the place para makapaghanda ako. Maybe one day, I have important meeting in province and I'll need to visit my business there, he said. Can I come with you? Because I have a friend I want to see in that place, I said. He frowned. Paano nangyari na may kaibigan ka doon? Kunot noong tanong niya. That time I go there. Wala naman sigurong masama kung magkaroon ako ng ibang kaibigan. I'm such a friendly person, remember? Sagot ko. Tanging pagbuntong hininga lang ang narinig ko mula dito. Do you need anything else? I need to rest. I'm very tired, he said. Tumango ako. Sa bagay, anong oras na din. Need ko na din magpahinga kaya naiintindihan ko ang pakiramdam niya. Okay, take a rest, Alejandro. Paalam ko dito hanggang sa lumabas na ako ng bahay ng mga 14. Sumakay ako sa aking sasakyan upang umuwi na ng aking bahay at pinahawawot ito bago ako tuluyang makarating sa aming bahay na mataan ko ang sasakyan ng pinsan kong si Therese with someone else. I know that guy is her new boyfriend. Hindi ko masyadong naaaninag kung ano ang kanilang ginagawa. But I'm not sure kung naghahalikan sila sa loob o baka magkayakap lang. Maybe. Hininto ko sa tabi ng daan ng aking sasakyan at pinatay ang ilaw. Baka mahalata ako ng mga to. Agad ko naman kinuha ang aking cellphone sa loob ng aking bag at kinuhanan ko ang mga ito ng larawan. Napangisi ako na makita mismo ng mga mata ko may milagro silang ginagawa. I'll zoom my camera para wala nang kawala ang aking lapastangan na pinsan. I'm very lucky tonight. Kaunti na lang, makakamit ko na ang aking plano. Nakita kong pinaandar na nito ang kanyang sasakyan at pinatakbo. Parang nangangati ang mga kamay kong sundan ng mga ito. Kaya agad kong binuhay ang aking sasakyan upang sundan ng mga ito. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan ng mga ito sa isang hotel. I already know what they will do inside. Nang makita ko naka-check-in na sila ay lumapit ako sa isang receptionist na nag-assist sa kanila. Yes ma'am, do you need anything? Yes. Pwedeng malaman kung anong room number ang kinuha ng dalawang kapapasok lang? I'm sorry ma'am, hindi po namin pwedeng sabihin ang inihingi mo dahil patakaran po iyon ng hotel. Ani nito. Tumingin ako dito ng seryoso ngunit nakipagtitigan pa talaga ito sa akin. Hindi mo ba ako kilala? I'm Macy Falcon, the fiancé of Cleveland Monrio Cortez. Paasi kong wika dito. At pinandilatan ko pa ito ng mga mata dahil naiinis na ako. Ang dami niyang dada. Nakita kong namutla ang babaeng receptionist at agad niyang tiningnan sa computer ang room number ng dalawa. Room 69 po ma'am. I'm sorry po ma'am. Hindi kita agad nakilala. Hingi niyang paumanhin habang nakatungo ito. Kanina lang nakikipagtitigan sa akin. Akala mo naman ikinaganda niya. Ngayon, kilala mo na ako. Kung hindi pa ako nagpakilala, hindi mo ibibigay ang hinihingi ko sa'yo. Paasi kong wika. Tanging paghingi lang sorry ang sinasabi nito. Then, give me a room available at yung malapit sa room nila. Agad naman niyang tiningnan sa computer kung anong available pa. Room 71 po ma'am. Nanginginig niyang wika at binigay sa akin ang card ng silid. Agad ko naman tong kinuha. Papasok na sana ako sa loob ng elevator nang maalala kong itanong sa babaeng staff. Pero nakita ko tong nakatungo pa rin. Malamang, takot lang tong ipasisante ko kay Cleveland. Takot lang din ang fiancé kong yun sa akin kapag hindi nito sinunod ang gusto ko. Because he know me. May order ba sila? Meron po ma'am at dadalhin na po nila sa kanila.
Sagot nito nanginginig sa takot sa akin. Okay, thanks. Ani ko saka tumalikod na at pumasok sa elevator. Magsasara na sana ang pinto ng elevator nang may isang staff na nagmamadaling sumakay. Makikisabay lang po ma'am. Wika niya at tumingin lang ako dito. Where do you take that wines? Sa room 69 po ma'am. Sagot nito. Napangiti ako dahil sakto lang palang dating. Pabuti na lang nagdala ko ng camera. Saktong-sakto ang lahat. Kinuha ko mula sa aking bagang maliit na camera at pera. Take this. At tinabot sa lalaking staff ang camera at pera. Nakita ko ang pagkagulat nito. Ma'am? Bakit po ang mga yan? Tanong nito. Parang natatakot na abutin ang binibigay ko sa kanya. Pinandilatan ko ito ng mata. Dahil sa takot nito ay napilitan tong kunin ang binibigay ko sa kanya. Anong gagawin ko sa mga to ma'am? Kinakabahan niyang tanong. Take the money. At ang camera ay ilagay mo sa headboard ng kama nila. Ensure na maayos mong ilagay. Don't worry, akong bahala sa'yo. Tumungo naman ang staff sa aking utos hanggang sa bumukas ang elevator at nauna na akong lumabas. Pumasok ako sa aking silid upang magpahinga. Bukas malalaman ko kung anong ginagawa nila sa hotel ng fiancé ko. Para sa aking kaibigan, gagawin ko ang nararapat. Napahinga ako ng malalim. Pinatong ko sa couch ang aking bag at card. Maliligo muna ako bago ako matulog. Inalis ko na lahat ng saplot ko sa aking katawan at walang natira. Pagkatapos ay pumasok ako sa banyo upang maligo. Habang nagsasabon ako sa aking katawan, ay narinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Hindi ko na sana yun papansinin ngunit makulit ang caller. No choice ako kundi balutin ng tuwalya ang aking katawan upang sagutin ang tawag. Ang fiancé ko pala ang caller at agad ko naman yun sinagot. Love? Where are you? Cleven asked. I'm here at your hotel. Sagot ko. Okay, I'll be there in 5 minutes. He said at nawala na to sa kabilang linya. Alam ko ang binabalak nito. Kaya agad niyang binaba ang tawag na malaman nitong nasa hotel niya ako. Muli akong bumalik sa banyo upang ipagpatuloy ang naudlot kong pagligo. Maaga akong nagising dahil balak kong pumunta ng simbahan dahil araw ngayon ng linggo at walang pasok sa trabaho. Nakagawian ko kasing kada linggo ay nagsisimba ako. Kahit noong nabubuhay pa si inay, pero ngayon, mag-isa na lang akong nagsisimba. Habang nagluluto ako ng umagahan namin, ay pumasok ang aking ama. Nakita ko nakasuot ng pangsaka at may mga nakasukpit na patalim sa kanyang bewang. Kaya alam kong galing to sa palayan. At sakto lang ang dating niya dahil nakaluto na ako. Kain na po itay? Yaya ko dito. Nakita kong tinanggal na nito ang nakasukbit sa kanyang bewang at naupo sa upuang kahoy. Magsisimba ka ba ngayon anak? Tanong ni itay nang tuluyang makaupo. Opo itay, may klikong sagot. Pagkatapos kong ihain ang niluto kong ulam, ay nagtimpla muna ako ng kape ni itay at saka binigay dito. Hindi na muli nagsalita ang aking ama, kaya tahimik na din ako. Pagkatapos namin kumain ay hinugasan ko muna ang mga ginamit namin. Pagkatapos ay naglinis na din ako ng buong bahay. Nang matapos ako maglinis, pumasok ako sa aking silid upang kunin ang aking tuwalya upang maligo. Hindi ko na din pinatagal ang pagligo ko dahil baka wala na ako maabutan na tao sa simbahan. Isang pulang dress na abot hanggang sa aking tuhod ang haba ang napili kong isuot. Regalo pa ito sa akin ni inay noong 18 years old ako. Ang sabi niya, dalaga na raw ako kaya dapat kailangan ganito na ang sinusuot ko kapag may importante akong lakad. Napahinga ako ng malalim na maalala ko ang sandaling yun. Sana kung pwedeng i-rewind ang mga panahon, baka susulitin ko ang panahon na makakasama ang aking inay. Hindi ko na mamalayan, may tumulong luwas sa aking mukha. Agad ko naman yung pinunasan. Tumingin ako sa salamin na narito sa aking silid. Pagkatapos ay naglagay ako ng pulbo at lip tint sa aking mukha. Pinasadahan ko ang aking mukha sa salamin at nakita kong magkamukha kami talaga ng nanay ko. Ang pinagkaibahan lang namin ay mas maputi ako kaysa sa inay na morena. Pagkatapos ko magayos, dinampot ko na ang aking wallet saka lumabas sa aking silid. Hindi ko dinadatnan si itay sa labas upang sana ay magpaalam dito. Sinara ko muna ang pinto hanggang sa tuluyan na akong umalis at sumakay ng tricycle na dumaan. Hindi nagtagal, nakarating na ako sa simbahan at nakita ko malapit na mapuno ang upuan. Nakita ko may bakante pang mauupuan sa bandang likod. Ayos na sa akin kahit dito ako sa likod, basta't may mauupuan. Hindi ko na tiningnan kung sino ang katabi ko basta't naupo na lang ako. Seryoso din naman nakatingin sa harap habang nagsasalita ang pari.
Hanggang matapos ang misa ay hindi lumingon sa akin ng lalaking katabi ko pero wala akong pakialam. Nakalabas na ang lahat ng tao sa loob at mag-isa lang akong natira. Sinadya ko talaga magpaiwan dahil gusto kong taimtim akong manalangin. Pinagdarasal ko na sana'y makahanap na ako ng solusyon sa aking problema. Pagkatapos ko manalangin, ay tumayo na ako upang lumabas ng simbahan. Bago ako umuwi ay kailangan ko munang bumili ng stock namin sa bahay. At sa supermarket ang napili kong puntahan. Agad naman ako nakabili ng kailangan namin. Pagkatapos ay nagmamadali akong lumabas ng supermarket, ngunit may nabangga akong poste. Kaya hinintay ko ang pagbagsak ng aking puwet sa simento. Pinikit ko din ang aking mata pero hindi nangyari. Pagkos ay isang matigas na braso ang naramdaman kong sumalo sa aking katawan. Agad ako nagmulat ng mata at gano'n na lang ang gulat ko na makita ko ang isang lalaki. Sa sandaling to, ngayon lang ako hahanga sa isang lalaki. Napakagwapo niya. May matangos na ilong, mapulang labi at may mahahabang pilik mata. Parang inukit ng isang magaling na iskultor. "Are you done staring at me?" Tanong nito. Halos mapumulahan ako ng mukha dahil nakita niyang tinitignan ko siya. Tumango ako upang itago ang pamumula ng aking mukha at lumayo dito. "Sorry po sir, hindi ko po sinasadya." Ani ko na lamang. "Next time, tingnan mo ang dinadaanan mo nang di ka makabangga." Ani niya. Tumango na lang ako dito at hindi na muling nagsalita. Hanggang sa makita ko naglakad na ito paalis. Napakasungit pala niya. Hanggang sa napagdesisyonan ko na ding umalis. Hindi nagtagal ay nakarating na din ako sa aming bahay. Wala pa rin si Itay. Siguro ay nasa bukid pa ito. Agad kong inasikaso ang mga pinamili ko. Pagkatapos ay nagpalit na din ako ng damit. At muli akong bumalik sa kusina upang ihanda ang aking lulutuin na pananghalian namin. Sinigang na bangus ang napili kong iluto. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na din ako sa aking ginawa. Muli akong pumasok sa aking silid upang ayusin ang mga gagamitin ko bukas. Maaga akong papasok bukas dahil Lunes. Kapag araw ng Lunes ay kailangan maaga kaming papasok. Bago magbukas ang mall ay dapat nandun na kaming lahat. Pagbukas ko ng aking bag, muli ko nakita ang calling card na ibinigay sa akin. Paano ko kaya ito matatawagan kung wala naman akong cellphone dahil sira na ito? Minsan, naiisip kong bumili ng bago ngunit mas marami akong dapat unahin. Siguro manghihiram na lang muna ako sa aking kaibigan bukas upang tawagan ko ang number na ito. Muli kong binalik ito sa aking bag, baka mawala pa ito. Kinabukasan, naghahanda na ako sa aking pagpasok. Alas 5 pa lang ay gising na ako. Kaya ngayon ay naglalakad na ako papasok sa aking trabaho. Sayang ang pamasahe kung sasakay pa ako ng tricycle. Kaya ko naman lakarin. Hindi nagtagal, ay nakarating na din ako sa wakas sa harap ng mall. Huminga muna ako ng malalim pagkatapos ay tumingila ako. Nakita ko ang pangalan ng mall. Napapaisip ako minsan kung ano ang meaning ng AF Mall. Sa isang taon kong pagtatrabaho dito, ay hindi ko pa alam ang meaning niyan. "Hoy babae, anong tinitignan mo dyan?" Sulpat na aking kaibigan mula sa aking likod. "Ano kaya ang meaning ng AF?" Ani ko. "Ewan ko sa'yo. Tara na nga. Itanong mo kay manager, alam niya yan." Ani sa akin ni Tyrone. Sabay kaming pumasok sa loob. Abala kaming lahat sa aming ginagawa. Binalita sa amin ni Manager Chris Ann na darating ngayong araw ang owner ng mall. Kaya kailangan naming ayusin ang mga display sa bawat pwesto namin. Hindi natuloy nung nakaraan nang hindi namin alam ang kadahilanan. Hindi naman sinabi sa amin ni Manager Chris Ann kung bakit hindi natuloy ito sa kanyang pagbisita. Ngayon ang unang beses ko siya makikita. Simula na magtrabaho ako bilang sales lady. Ang kwento ng mga naunang empleyado ay mabait daw ito at sobrang gwapo din. Pero may mga nagsasabi din na matanda na ito. Tanging pakikinig lang ginagawa ko kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa aming big boss. Pero hindi ako naging interesado sa kanilang panayam tungkol sa lalaki may-ari ng mall. Sa edad kong 25 ay kahapon lang ako humanga sa isang lalaki. Tinuon ko ang aking pansin sa aking ginagawa. Sa ngayon, mas unahin ko muna ang problema ko sa lupa namin. Huminga ako ng malalim. Ano na kaya ang dapat kong gawin? Baka sa isang araw, bubulaga na lang sa harapan namin ang attorney na iyon. Hindi pa ako handang umalis. Mas lalong hindi ko kayang bitawan ang lupang iyon. Saan napupunta ang isip mo, girl?
Tanong ni Kyla sa akin habang seryoso itong nakatingin sa akin. To the moon. Maghahanap ng pera. Bakit sasama ka ba? Sagot ko dito. Nakita ko mahina itong tumawa. Hindi nga. Yung totoo, bestie. Bakit ang lalim ng iniisip mo? Huminga ako ng malalim sa kaseryosong tumingin ako sa kanya. May kilala ka bang pwedeng mahiraman ng pera? Seryoso kong tanong sa kanya. Ito naman ay napakunot ang noo. Anong gagawin mo sa pera? May kilala ako pero malaki ko magpatong. Baka hindi mo din gusto. Ani niya sa akin. Susubukan ko. Basta may pambayad lang kami. Wika ko sa sinabi niya. Bahala na. Basta ang importante ay may ibabayad kami sa pagkakasanla ng lupa namin. Sige, kung gusto mo mamayang pag-out natin. Maaga pa naman ang 5:00 na pag-uwi natin. Aniya kaya tumango ko dito. Muli akong napahinga ng malalim. Sana nga, ito na ang sagot sa aking problema. Ilang sandali lang ay narinig ko ang boses ng manager namin at sinabing, tumayo kami ng matuwid dahil paparating na ang may-ari ng mall. Natidinig ko din ang mga bulong-bulungan ng mga sales lady na malapit lang sa akin. May nagpostaan din kung ito ba ay matanda o binata pa. Hanggang sa pumasok ang isang babae at ito lang naman ang nagbigay sa akin ng calling card. Nakita ko din na parang may hinahanap itong tao o baka tinitingnan kung maayos ang pagkakaayos ng mga display. Hanggang sa tumigil sa aking tapat ang kanyang paningin. Baka hindi maayos ang pagkakadisplay ng mga sandals kaya dito nakatingin sa tapat. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay. Hudyat na hindi nagustuhan ng pagkakaayos ng display. Kaya sa takot na magalit ay tumungo ako. Hanggang sa madinig ko ang matikas na boses ng isang lalaki. Siya na siguro ang boss namin. At sa aking pagkakadinig, ang boses nito ay bata pa. Kaya alam ko nasa mid-30s pa lang ito. Hindi ko pa ito nakikita dahil hanggang ngayon ay nakatungo pa din ako. Good morning, sir and ma'am. Sabay-sabay naming bati sa bagong dating. Wala akong nadidig na sagot mula sa mga ito. Hanggang sa naglakad na ang mga ito papasok ng elevator. Doon lamang ako umayos ng tayo at sinundan ng tingin ng mga ito na likod na lamang ang aking nakita. Kahit hindi ko man makita ang muka, ay alam kong gwapo ito dahil na rin sa tintig at malaking katawan nito. Nakita niyo yun, di ba? Ang gwapo ni sir. Akin na ang pusta mo. Sabi naman kasing hindi matanda si sir eh. Ang hot ni sir. May asawa na kaya si sir? Baka pwede pa. Ang mga nadidinig kong panayam ng mga kasamahan ko habang kinikilig ang mga ito. Leia, ang gwapo ni sir. Kinikilig na wika ni Kyla sa akin. Talagang niyugyug pa nito ang balikat ko dahil sa kilig. Ngunit nasa aking ginagawa ang atensyon ko. Leia, sobrang gwapo ni sir at yummy pa. Aniya sa akin, ngunit seryoso lamang akong sa aking ginagawa. Hoy babae, nakikinig ka ba sa aking sinasabi? Wika niya sa akin. Hindi ko pinapansin ang mga sinasabi niya dahil hindi ako interesado pagdating sa mga lalaki. Ang KJ mo ha? O baka naman boyish ka? Aniya, kaya lumingon ako dito na may inis sa aking muka. Nakita ko naman ito nag-peace sign. Dahil wala naman akong sasabihin dito, kaya pinagpatuloy ko na lang ang aking ginagawa. Hanggang sa matapos ang maghapon naming pagtatrabaho. Kasalukuyan kong hinihintay ang kaibigan kong si Kyla upang samahan ako sa taong makukuhanan ko ng pera. Ano, tara na? Ani sa akin ni Kyla. Tumango ako dito. Pumawa ng tricycle ang kaibigan ko dahil medyo may kalayuan sa kanila. Hindi katulad sa amin na pwedeng lakarin. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa tapat na isang malaking bahay. At sa harap pa lang nito ay alam mong mayaman ng may-ari. Sandali lang Leia. Ipapaalam ko lang sa kaibigan ko sa loob na may naghahanap sa amo nila. Ani sa akin ni Kyla kaya tumango ako dito. Pumasok ito sa isang maliit na pinto ng gate. Ilang sandali lang ay muli itong lumabas. Kaya niyaya akong pumasok sa loob. Sobrang namangha ako sa kagandahan ng loob ng bahay nang tuluyan na kaming makapasok. Mga kumikinang na mga gamit at paintings. Ganito pala ang loob ng bahay ng mga mayayaman. Kami kaya? Kailan kaya kami yayaman? Pero alam kong malabong mangyari iyon. Dito na lang daw natin hintayin si Sir Douglas, Leia. Yun daw ang sabi niya kay Nora. Aniya sa akin. Tumango ko dito hanggang sa marinig namin ang boses ng isang babae.
at parang may kaaway ito base sa pananalita nito. Sinasabi ko sa'yo, Douglas, alam mong ikaw ang bituka ng mga 14. Iba sila kapag magalit. Oh, come on honey, alam kong gusto mo din ito. Ang plano ng anak nating si Therese. Paano ko nalaman na mapapangasawa nito ang tungkol sa pagkakaroon nito ng ibang nobyo? Magaling ang anak natin, honey. Don't be afraid. Kayang-kaya ng anak natin to. Let's just trust her. Mga nadinig naming usapan ng mga ito. Nakita din namin na naghahalikan pa ang mga ito sa mismong harap pa namin. Hanggang sa lumingon ng mga ito sa amin. Sabay kaming tumayo ng kaibigan ko upang bumati sa mga ito. Sino ang uutang ng pera sa inyo? Tanong ng isang may katandaang lalaki. Ako po sir. Nanginginig kong wika. Nakita kong pinasadahan ako ng tingin ng lalaki. Honey, sa kusina lang ako. Susunod ka na. Wika ng kanyang asawa at tumalikod na ito.